Spirit fall like rain. Wash me in your presence, refresh my life again. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. As I come into His presence, I am made complete, feasting at His table and sitting at His feet. Then I will run and not grow weary. I will walk and never faint. I will rise on wings like eagles, for the Lord will be my strength. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart, just as I am, without one plea, but that Thy blood was shed for me. And as You bid me come to Thee, O Lamb of God, I come. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart.
You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. At the cross the work was finished, you were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown.
stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Tanggapin mo ang papuri, pasasalamat. Pag-ibig mo'y hindi mawawakas. Sa lupa man at kalangitan, Jesus aming Diyos ka, walang hanggan. Kaya't ang ngalan mo'y Jesus, tanggapin mo ang papuri, pasasalamat. Pag-ibig mo hindi mawawakas. Sa lupa man at kalangitan, Jesus, tanging Diyos ka, walang hanggan.
Lamp to my feet, light to my path. It is you, Jesus. It is you. This treasure
Good morning po. Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Lakasan pa po natin. Yan. At lahat po tayo ay sumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magandang umaga. Yan. Sabihin niyo rin po sa kanya, God bless you. Ayan. Nangiti na po tayo lahat. Alam niyo po, sa buwan po ng April, ay pinag-usapan po natin yung word na sacrifice. Tama po ba? So, the Bible reminded us of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, His death on the cross. At nalaman natin na yung sacrifice niya is part of God, the plan of God the Father to redeem us back again, to redeem us to Him. Amen? So, ang plano niya is mabalik tayo sa Kanya, at para maibalik tayo sa Kanya, kailangang ibigay ang Kanyang nag-iisang anak para mamatay sa krus. Amen po ba? So, it's a beautiful month where we are reminded na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? So, that's why it's also important na ma-remind tayo of the role of God the Father, Jesus Christ, and even the Holy Spirit. Sa Romans 8:11, it says, sa salitang Ingles po, "And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you." Medyo mahaba, medyo siguro it's a little complicated, pero basahin po natin sa salitang Tagalog. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu niya na muling bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, siya na muling bumuhay kay Kristo Jesus mula sa kamatayan ay magbibigay rin ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ay ibig sabihin po, it was God the Father who raised the Lord Jesus Christ from the dead through the power of the Holy Spirit. Amen? It was God the Father who raised the Lord Jesus Christ from the dead sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sinasabi din dyan na
na hindi lang yun ang gagawin ng God the Father. In the future, He will also give us life to our mortal bodies. In the future, we will have a glorified body. Amen? Kasama po tayo sa plano. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka sa plano ng Diyos. Ayan. Kaya palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Let's be very excited this morning. Because we are part of a beautiful plan of God. Amen? So this morning, as we sing this song, the Lord's Prayer, remember na may plano sa iyo ang Diyos. At ang plano na ito ay napakaganda. Amen? Let's sing this song. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father,
We recognize your presence in this place, Panginoon. Thank you so much for gracing this morning, Lord, with your presence. And we thank you for all the things you've done for us, all the beautiful things that you've done to us, Panginoon. Maraming salamat. And we even thank you for all your promises that you've given to us, because we know and we absolutely believe that all your promises are true, and you will exhaust everything to fulfill and make these promises a reality in our lives. Father, this morning we pray that you will anoint the worship team, that they may lead us into high worship. May every song, every note, and even, Lord, every, Lord, melody that we will hear this morning will draw us closer to you, Panginoon. Anoint them, bless them, and empower them, Panginoon, that they may lead us into a high and extravagant worship this morning. We also pray, Panginoon, sa messenger that you assigned to deliver your message this morning. Pagpalain mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng boldness and empower me with your love, Panginoon. Empower me as you empower through your Holy Spirit the Lord Jesus Christ that gave him victory over death, Panginoon. May I remember all the things that you place in my heart and even in my mind, Panginoon. And may your life-giving truth, Panginoon, change and transform the lives of those who will hear your word this morning. We also pray for the people joining us online. Bless them as well, Panginoon. May you bless their hearts, Panginoon, as they choose to serve you this morning, as they choose to worship and praise you this morning. We also remember our brothers and sisters in Bulacan. Bless them as well as they try their best to serve you. Thank you so much, Lord. We thank you, we bless you, and we glorify your name in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Good morning. Good morning po sa lahat. Let's give our God the best clap offering we can give Him. Let's praise Him. Napakaganda po nung binitawan ni Brother Aldrin na opening ano po sa atin, message. Talaga pong ang God's plan, ang plano ng Diyos, meron pong silang role. Ang God the Father has a role, the God the Son has the role, and He did it, and the Holy Spirit has a role. Pero tayo rin po, meron din po tayong role. Ang bawat isa po sa atin, meron po tayong role na yung God's plan po, bilang tayo mga naligtas, bilang tayo mga nakasama din sa God's plan, kasama rin po sa God's plan na maging role tayong ambassador. Ambassador po of the kingdom of heaven. Kailangan po nating i-proclaim po natin ang Lord Jesus Christ para marami pa pong maligtas. Yun po yung ating role. So today po, sa ating pag-worship sa Lord, ang ating pong mga aawitin ay mga awitin po na atin pong papanalangin, na bigyan tayo ng puso, na gampanan yung ating role bilang mga ambassadors of Christ. At gayon din po na atin pong idadalangin sa Panginoon na kahabagan niya pa po ang marami, lalo na po yung ating mga mahal sa buhay. Amen? So let's praise the Lord. Hallelujah, Lord. Oh, shine, O Lord Jesus. Fill this land with the Father's glory.
watching on the walls to see you. We're looking for a time of breakthrough. We're praying for your word to get through in all of the earth. We're knocking on the door of heaven. We're crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth.
worthy of praise. You have done everything for us, O Lord. And so also we will do what you have commanded us to do, O Lord God. Hallelujah. Can compare to you, Lord God. None can compare to you, Lord God. You are Jesus. Thank you, Father, for Lord Jesus. You have won the victor's crown. You have triumphed over sin and death. Your name is lifted high, and it reigns through all the earth. Every demon, spirit of hell trembles when your mighty name is heard. And we are church and force your victory in the world. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are God. You are God. You have
the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Hear my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hear my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Lord Jesus, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
Morning po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God bless you ulit. Ayan. Sino po sa inyo dito ang pinagpala ngayong umaga? Taas ang kamay. Ayan. Lahat po tayo pinagpala ngayong umaga. And I must agree to Ate Che kanina na iba po ang pakiramdam kapag naunawaan mo ang plano ng Diyos, ang role ng Diyos sa buhay natin, at ano yung role natin sa Kanyang plano. At sa totoo lang po, kapag naintindihan mo na ang plano ng Diyos, may idea ka. Kasi sa tingin ko, hindi mo talaga 100% maintindihan. Marami pang bagay sa Biblia ang hindi mo pa nababasa, hindi mo naintindihan. Maraming mga symbolisms, mga signs na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng isang tao. Subalit ang pinakamahalagang bahagi ng Biblia ay malaman po nating lahat na tayo ay mahal ng Diyos. At Kanya itong pinatunayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pagmamahal po na ito ay hindi libre, ibinigay niya ang Kanyang buhay sa atin. At ang tanong po natin sa ating mga sarili kung minsan, kung gano'n ang ginawa ng Diyos sa atin, ano ba yung role natin habang hinihintay po natin yung rapture? Di po ba? Valid na tanong. Ano po ba yung mga gagawin natin sa lupa habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? So yan po, kaya po naunawaan ko po yung mga worship leaders minsan kapag may mga lyrics sa mga kanta na nagpapaalala ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po nila naiwasan na umiyak at maging emotional. Sapagkat kung ikaw po yung recipient ng pagmamahal na yon, hindi mo naman deserve yung ganong pagmamahal, pero ibinigay pa rin sa iyo yung ganong klaseng pagmamahal, hindi ka po ba talaga may iyak? Amen? Amen po ba? Sino po sa inyo dito ang alam niya at naniniwala siya na mahal siya ng Diyos? Amen. Maski ako din po ay naniniwala na mahal ako ng Diyos sa kabila ng lahat ng aking mga pagkukulang sa aking buhay. At kapag na-realize po natin na ang dami nating palpak, ang dami nating pagkukulang, and yet, yakap-yakap ka pa rin ng Diyos. Ayan. Ang sarap po sa pakiramdam. Tama po ba? Ayan. Ang title po natin sa preaching sa umagang ito ay pinamagatang The Lost and Found Theology of the Cross. At kinuha po natin ito sa mga aklat ng Colossians chapter 3 from verse 1 to 4 and Philippians chapter 3 from verse 7 to 11. Ang lost and found, alam niyo naman po ito, 'di ba? May mga area sa mall, sa iba't ibang lugar na lost and found. Ibig sabihin, kapag may nawala kang bagay, pupuntahan mo yung lost and found center and hopefully po makikita mo doon ang bagay na nawala. The word lost is nawala. The word found ay nakita. Ayan, the lost and found theology of the cross. At iikot po ang tema o ang mensahe of course, sa cross kung saan namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang message po na ito is very close to my heart because the Lord allowed me to experience something at something na hindi ko maunawaan nung una, pero later on, ipinaunawa niya sa akin kung bakit ko po yun naranasan. At ikukwento ko po yun sa inyo. Alam niyo po, last week I went to Korea, di ba? Pakita nga natin yung mga pogi kong picture. Ayan. So galing po ako sa Korea. I spent almost a week po sa Korea. Siyempre, enjoy na enjoy ako. Alam niyo po, natakasan ko po ang tag-init dito sa Manila. Ang init-init talaga dito. Tapos pagdating ko sa Korea, paglabas ko po ng airport is ang lamig-lamig. Grabe. Iniinggit ko po kayo. Ang 4 degrees Celsius, so dapat talaga makapal yung susuotin mo. Tapos kahit may araw, ang lamig-lamig ng lugar. So, yung mga kaibigan ko nagte-text sa akin, grabe ka naman. You escape. Tinakasan ko raw yung init dito sa Manila. Hindi ko naman sinasadya na ganun yung mangyayari. So, pumunta ako sa iba't ibang lugar at nag-enjoy po talaga ako doon sa Korea. I highly suggest po na kapag nakapag-ipon po kayo, may oras po kayo, ay pumunta po kayo sa bansang Korea. Mag-enjoy po kayo doon. Ang una po nilang sasabihin sa inyo pagdating nyo doon ay,
Annyeonghaseyo. Ayan. Annyeonghaseyo, anyong lupa, anyong tubig, ganyan. So, yan po yung mga, sobrang nag-enjoy po ako sa Korea. And hopefully po, kayo rin po ay makapunta rin po sa bansang Korea. Hindi lamang po yun yung naranasan ko sa Korea. There's something special that I experienced po sa Korea na hindi ko pa na-experience sa buong buhay ko. Sino po sa inyo dito ang familiar sa airport? Airport? Familiar po sa airport. Napunta na ng airport. Nakapag eroplano na. Ayan. Alam nyo po, pag lalabas po kayo ng bansa, meron pong tinatawag na check-in counter. So, doon nyo po ibibigay yung passport nyo, bibigyan po kayo ng boarding pass, tapos yung dala nyo pong maleta, ibibigay nyo po doon, kikiluhin nila kung lagpas o tama lang. After po noon, may boarding pass ka na, pupunta ka sa tinatawag nilang immigration. Doon sa immigration, makita nyo po yan sa Facebook, marami dyang video sa mga immigration ng mga nakakatawa. So, i-check ng immigration kung dapat ka talagang palabasin ng bansa. So, kapag okay sa kanila, tatatakan yung yung boarding pass mo o kaya naman yung minsan yung passport mo. To indicate na pwede ka nang lumabas. Ngayon po, after nung check-in counter, immigration, ang next po is yung boarding gate. Tama? Boarding gate, yun yung huling-huling gate na papasukan mo kasi pag dumiretso ka na doon, yun na po yung eroplano, sasakay ka na. Wala pa yung message dyan. France. So, check-in counter, immigration, at saka boarding gate. So, pauwi na po ako April 19, Sabado ng umaga. Ayan, so okay na ako sa check-in counter, immigration. Pagdating ko po sa boarding gate, syempre naghihintay na ako, no? Mga 20 to 30 minutes na lang, boarding gate na. So binuksan ko yung bag ko. Tinignan ko yung mga gamit ko. Wala po yung wallet ko. As in, nandun yung driver's license ko, credit cards ko, cash ko, lahat. Wala. So, nagpanik po ako. As in, sobrang nagpanik ko na, saan yun? Saan ko ba yung nilagay? Tapos naalala ko, I clearly remembered na nasa check-in counter ako because ang daming tao, medyo nagmamadali mga tao, nagkakagulo konti. Ang ginawa ko, from my bag, ginawa ko yung wallet ko, tapos nilapag ko doon sa check-in counter. Kasi ang focus ko, passport. Di ba, pag lalabas ka, passport lagi dapat hindi mawala kahit anong mangyari, huwag mong walain yung passport mo. So naalala ko, nilagay ko sa check-in counter. Ngayon, so naalala ko na, lapitan ko yung airline officer. Sabi ko, I think I lost my wallet. Tapos sabi niya, where? Sabi ko, sa check-in counter, can you do something about it? Sabi ko sa kanya. So sabi niya, okay, tinawagan niya, ganyan-ganyan. So na-confirm na yung wallet ko nandun sa check-in counter na nilipat na sa lost and found office. So sabi ko, can you please ask them to bring my wallet from the check-in counter to here? Hindi na po pala pwede yun. Kasi restricted area siya. Walang makakapasok na bagay papunta doon nang walang mahigpit na proseso. Eto na mga kapatid, sabi sa akin, you have two options. You fly back to the Philippines without your wallet and call the lost and found from Manila. At maghanap na lang ng paraan para maibalik yung wallet ko. Second option, lumabas ako ng boarding gate ng immigration, papuntang check-in counter, at mamimiss ko yung flight ko. Ang flight ko daw, hindi pa kami nakakaintindihan ng una. Sabi niya, first seat, next flight. Ganon. First seat, next flight? Sabi ko, yeah. Sabi niya sa akin. So, Koreano siya, hindi ko na siya maintindihan talaga. Sabi ko, first seat or full seat? Sabi ko sa kanya, full seat. Ibig sabihin yung next flight ng 7 p.m., full seat na. Kaya hindi ako pwede. Sa linggo na raw ako. Sabi ko, alam niyo po ba mga kapatid, kaya ako pinili yung Sabado ng umaga is para maka-attend ako ng Sunday. Yun yung pinakadahilan ko. Nung pumili ako ng flights ko to Korea and going back to Manila, sinadya ko na Sabado ng umaga para makapag-worship pa ako ng linggo.
Ngayon, bibigyan niya ako ng option na linggo ako uwi. Hindi pwede. So, sabi ko, okay, sige, I'll fly to Manila. Na hindi ko dala yung wallet ko. So alam ko na, nag-decide na ako, ganyan, na iwanan yung yung pitaka ko doon. Lahat, credit cards ko, lahat ng IDs ko, lahat ng cash ko nandun. Because alam ko yung decision ko kung bakit ko pinili yung Sabado na yon. At bahala na, sabi ko, kung anong mangyari sa wallet. Ngayon, iniwanan ko po yun, sumakay ako ng eroplano. Sabi ko, paano pala ako uwi? Galing sa airport. Sabi ko, hindi, may GCash ka pa. Pwede ka mag-Grab, di ba? At mag-GCash. Paano yung yung tawag dito? Paano ka makapag-drive? Meron po ngayon sa LTO na digital ID. Na kahit wala kang physical ID na dala, basta dala mo yung digital ID na issued ng LTO, pwede yon. So walang problema. O sige, may pera naman ako sa GCash at meron din akong digital ID. So nung umupo na po ako sa eroplano, syempre, nagpapanik pa rin yung damdamin ko. Wala naman pong perfectong tao na hindi magpapanik, hindi mag-iisip, hindi mag-worry. Tapos sabi ko, nung umupo ako, Lord, ano bang purpose mo kung bakit mo ito ginawa sa akin? Ayan. And then, when I arrived in Manila, my friend texted me na nasa Korea siya, na siya na raw bahalang kunin ang wallet ko. Ayan. So, kahapon, nagkita kami at nabalik na po yung wallet ko. Ayan. Praise the Lord po. Palapakan po natin ating Panginoon. So, nag-extend po siya ng vacation ng 1 linggo doon sa Korea. So, ayaw niya na umalis pa doon. Nagstay pa ang wallet ko sa Korea. So, ayan. So, first time ko itong ma-experience sa ibang bansa na hindi ko dala yung wallet ko. Kasi, sino po dito yung hindi niya dala wallet niya? Nag-worry na siya. Di po ba? Cellphone, wallet, yan yung mga bagay na bilang iinit ang ulo mo, di ba? Pag nawala. So, ganun din po yung nangyari sa akin. So, nung habang nasa aeroplano po ako, I remembered Matthew 6:21, nang sabi po dyan, where your treasure is, there your heart will be. I think kung hindi pa ako Kristiyano, nung panahon na yon, hindi ko maiiwanan po yung wallet ko. Pero dahil nagtitiwala ako sa ating Panginoong Jesucristo na kahit may problema ako that time, naniniwala ako na tutulungan niya ako. At hindi ko kailangan mag-alala. Ako ay makaka-survive kahit wala yung wallet ko. It was also a test for me. Kung kaya kong mabuhay ng walang wallet, na walang IDs, okay lang pala. Kaya, basta alam mo, deep in your heart, with all genuineness, that you believe in our Lord Jesus Christ and that He will do something for you. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. So that day, I didn't just lose a wallet, I found a lesson in faith. Amen? May lesson po pala. Yung tinatanong ko sa Panginoon na, Lord, bakit? Bakit ito nangyari sa akin? Ganyan. Sa lahat naman po, ako pa po ba? Ganyan. So na-realize ko that story happened, that incident happened for me to have a story to share with you today. Ayan. Para magkaroon po tayo ng istorya. Amen. So, sabi na sa po ni Brother Jet kanina na Colossians and Philippians, makikita nyo po doon na tayo po ay dating patay na. Tayo ay dating patay sa kasalanan. Subalit, bahagi ng plano ng Diyos, ibigay ang ating Panginoong Jesucristo, and ang ating Panginoong Jesucristo was raised from the dead. So, we were also raised from the dead. Wala na yung dati nating katauhan, tayo ay bago na. So, ibig sabihin, may bago tayong identity. Ang isa sa mga lesson na maintindihan natin doon is number 1, Christ is your life, live your new identity. Kapag na kay Kristo ka na, ibig sabihin po nun, namatay ka na sa dati mong katauhan. At dahil si Kristo ay nabuhay na muli, dati kang patay, nabuhay ka ulit. Ibig sabihin, bago na yung identity mo. So when I lost my wallet, I had a sudden identity crisis. Nagkaroon ako ng identity crisis. Sino ba ako? Wala nag-identify kung sino ako. No credit cards. No cash. No ID. As in, walang ID maliban sa passport ko.
All I had was my passport, the one thing that proved who I was and where I belong. Kasi yung passport po, nagsasabi ko anong pangalan mo, kailan ka pinanganak, saan mo nakuha yung passport mo, at saang bansa ka nanggaling. Amen? So yun lang yung pong meron ako that time. And so that's exactly what Colossians 3 verse 3 says. Your life is hidden with Christ in God. Ang buhay po natin, kasama ng ating Panginoong Hesukristo, ay nasa Diyos. Ganyan po natin siya babasahin. Your life is hidden. Nakatago. Saan? Sa Diyos. Kasama sino? Si Kristo. Amen? Ang buhay natin, kasama natin si Kristo. At ang buhay na ito ay nasa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Colossians 3:3. Bago po si Kristo, we define ourselves by our jobs, achievements, and possessions. Ganyan po yung pag-define natin sa sarili natin. Bago po natin nakilala si Kristo, ang natin sa sarili natin, kung ano ka, vice president ka ba ng kumpanya, ano yung mga magna cum laude ka ba sa UP, or ano yung mga lupa, pagmamay-ari mo. Yan yung nagdi-define sa'yo. And I think, kung hindi ko rin nakilala si Kristo, siguro po, lagi ko pong sasabihin na, magna cum laude ako sa UP, nag-aral ako sa Singapore, vice president ako ng kumpanya, ganyan-ganyan. I think that's how I will define myself. But after the cross, our old self is gone. We are hidden in Christ, fully known, fully loved. Amen? Sino po dito ang ramdam niya na mahal siya ng Diyos? Amen. Kaya po mahalaga po na magbasa po tayo ng Biblia. Umattend po tayo ng mga weekly services sa church kasi doon po natin mas maunawaan kung ano po yung naging role ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, ako, I can honestly say na hindi naman po ako gumising ng isang umaga na naintindihan ko na po yung pag-ibig ng Diyos. Dumaan po ako sa mahabang proseso. Hindi ko po naintindihan ng God the Father. Ang naunawaan ko lang po ang Panginoong Hesukristo, ang ginawa niya sa krus. Hindi ko naintindihan yung Holy Spirit. Hindi ko naintindihan yung rapture. Maraming bagay patungkol po sa ating pananampalataya na hindi ko po naintindihan. At naunawaan ko na lamang po ito habang umattend ako sa church, nakikipag-usap ako kay Pastor Alfred, ganyan. So I don't think, well, kung masasabi niyo po sa akin na nung umattend kayo ng church, tinanggap niyo si Kristo, naintindihan niyo na po lahat, good job po. Good job po sa inyo. Sa akin po, sa personal experience ko po, it took me many years to understand. And when that point that I understand the role of God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, sobra pong lumambot ang puso ko. At na-realize ko kung gaano ako kaliit sa mundo. Na-realize nyo po ba yun minsan pag nag-praise and worship po kayo, na sobrang liit nyo pa pala sa mundo. Napaka-insignificant mo. 6 billion people or more than billions of people in the world. Kung titignan mo, lalabas ka ng planeta, Earth, makikita mo yung sarili mo, hindi, ganun ka lang tuldok. Napakaliit mo lang. Pero ang sabi sa Biblia, mahal na mahal ka ng Diyos. Kitang-kita ka ng Diyos. Amen? Mahalaga ka sa Kanya. Yung ibang tao, hindi ka nakikita, pero ang Diyos, kitang-kita ka, napakalaki mo. Sobrang laki mo. Harang ka sa daan. Ayan, sobrang laki. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Marami po kayong makikita na videos po sa Facebook na anong larawan ng mundo. Amen? Pag lumabas sila sa Earth, nandun sila sa space, hindi po nila makikita yung mga tao. Ibig sabihin, napakaliit po natin. Pero mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? He cares for you. He knows your name. Amen? Alam niya yung mga problema mo at alam niya yung mga nagtitrigger ng galit mo. Alam niya nagtitrigger ng mga inis mo. Alam niya minsan na feeling mo hindi ka mahal. Pero ibinigay niya pa rin ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo, para mamatay para sa'yo. Kasi mahal ka nga niya. Amen? Kapag binuksan niyo po ang Biblia, napakaraming kwento po kayong mababasa. Mga simbolismo, iba-ibang tao. Pero pag hinawakan niyo po ang Biblia,
Isa lamang po ang sinasabi nun. May plano ang Diyos. Magandang plano para sa'yo. Mahal ka niya. At pinatunayan ng Diyos na mahal ka niya dahil binigay niya ang Panginoong Hesukristo sa krus. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are fully loved by God. Big sabihin po, buong buo. Hindi po kulang. Hindi 99%. Pag sinabi mong mahal ka ng Diyos, 100%. Sabi nga po isa sa mga nalalakong sinabi ni Pastor Alfred in the previous preaching, wala na makakahiwalay pa sa atin sa Diyos. Kasi yung pagmamahal niya, 100%. Hindi po 51, 49, 100%. A passport doesn't prove where you're from. It proves where you belong. Amen? Ang passport po, hindi yung nagsasabi kung saan ka nanggaling. Pero sinasabi po nito kung saang bansa ka kabilang. Amen? Kapag kay Kristo ka kabilang. Amen? Sino ang nasa puso mo? Jesus Christ, sa Kanya ka kabilang. Amen? Tandaan po natin yan. In the same way, your faith in Christ is your eternal ID. Kung may ID ka, may eternal passport ka, ang passport po natin papunta sa langit ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, i-make sure po natin na sino ang kasama natin sa buhay natin. Kasi wala na pong ibang paraan para makarating tayo sa langit kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung at that time sa boarding gate wala po akong passport papuntang Manila, hindi po nila ako paalisin. Amen? Hindi ako makakarating ng Pilipinas. Ganoon din sa atin. Kung hindi natin kasama ating Panginoong Hesukristo, kung wala sa buhay natin ang ating Panginoong Hesukristo, wala po tayong kakayahang makapunta sa langit. Amen? Malinaw po ba? Malinaw. Just like I trusted my passport to get me home, we must trust our identity in Christ to navigate life. Tandaan po natin na meron tayong lumang identity, meron tayong bagong identity. Yung lumang identity is punong-puno ng kasalanan, walang direksyon sa buhay. Pero nung naintindihan natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng bagong identity. Tayo po ay papunta na sa langit. May mga struggles tayo sa buhay. Amen? Nagkakasala pa rin tayo from time to time. Pero nandyan ang Holy Spirit para gabayan po tayo. Sapagkat ipinangako na ng Diyos na hindi tayo mawawalay o maalis sa Kanya. Amen? Kaya pangawakan po natin yung katotohanan na yon na walang anumang bagay sa mundong ito ang makapag-aalis po sa atin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon po, the second thing that we need to understand is number 2, stop chasing trash. Go after what's last. Ibig sabihin, may mga dapat po tayong consider sa buhay natin na mga basura lang sila. Pero dapat yung pananaw natin ay ituon natin sa mga bagay na magtatagal. Amen po ba? Sabi sa Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. So pag Kristiyano ka na, ang pananaw mo ay nakatingin ka na sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makalupa. Amen? Philippians 3:8, ang sabi po dyan, I consider everything garbage compared to knowing Christ. Ito po si Pablo, ang bago po kasi yung Philippians 3:8, sinasabi niya dito yung mga achievements niya sa buhay. Pero sabi niya, kung ikukumpara daw yung mga achievements niya, yung value ng achievements niya, sa value ng pagkakaroon niya sa buhay niya ng Panginoong Hesukristo, walang-wala yung mga bagay na yon. In fact, sa pananaw niya, basura lamang ang mga yon kumpara kay Kristo. Ayan. The word garbage, here, ang term na to ay skybala. It means trash or waste. Paul once valued his reputation, his religious achievements. He now considers garbage compared to knowing Christ. Marami pong naniniwala po ako na yung mga tunay na Kristiyano, yung mga Kristiyano na nakaunawa ng pagmamahal ng Diyos, kahit ang dami pa po nilang properties, kahit ang dami po nilang salapi,
alam po nila na yung mga bagay na yun ay walang kabuluhan kumpara kay Kristo. Paul wasn't saying money or success is evil. He was saying compared to Jesus, it's worthless. Tama po ito. Pag sinabi po ba natin, mas mahalaga, ang ating Panginoon sa Kristo ay napakahalaga, na ang pananaw natin sa mga bagay sa sanlibutan ay garbage na. Ibig sabihin po ba nun, hindi ka na magsisikap, hindi ka na magtatrabaho? Hindi po ganun yun. Magsisikap pa rin tayo, magtatrabaho pa rin po tayo, magsiserve pa rin po tayo, mag-achieve pa rin tayo ng mga bagay-bagay. Amen? Pero, hindi mo isipin na yun yung buhay mo. Amen? Hindi dapat umikot doon ang buhay mo. Dahil dapat mong makita kung gaano kahalaga si Kristo. Amen? So, posible ba na Kristiyano ka and yet successful ka? Posible, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin pag Kristiyano ka, dapat mahirap ka. Amen? Hindi po yun yung ganun. Kasi niisip ko rin yun dati nung bata ko. Kapag Kristiyano ka, dapat mahirap ka. Pulubi ka. Hirap na hirap yung mukha mo. Hindi ka nagsusuklay. Para makita nagsakripisyo ka. Nabanal ka talaga. Pag nakita ka palang, wow, banal. Sugat-sugat. Hindi po pala ganon. Amen. Napakaganda ng plano ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ayaw niya po talaga tayong maghirap. So, posible po na isang Kristiyano ka at successful ka din. Aldrin, paano yung Kristiyano? Pero naghihirap pa rin. Maaaring may pinagdadaanan yung tao na yon na hindi natin naintindihan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen? Kapag tinanong niyo po ako, halimbawa may issue po kayo, tinanong niyo ako, pwede ko pong sabihin na hindi ko alam kung anong sasabihin sa inyo. Sapagkat hindi po ako Diyos. Hindi ko po alam lahat. Kaya ang tanungin mo, kung meron kang personal na relasyon sa Diyos, tanungin mo ang Diyos diretso. Siya ang magsasabi sa'yo. Pero, paano mo tatanungin ang Diyos kung wala kang personal na relasyon sa Kanya? Amen? Bago ka magtanong, tingnan mo muna kung meron kayong relasyon. Paano po ba kayo magkakaroon ng relasyon ng Diyos? Ibigay mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang dating malayo ka sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo, babalik na. Magkakaroon ka na ng relasyon sa Diyos. Ngayon, pwede ka na magtanong ng diretsyo. Hindi mo kailangang dumaan sa akin. Hindi mo kailangang dumaan sa katabi mo. Hindi mo kailangang dumaan kay Pastor Alfred o kanino man. Lahat po tayo dito, isa-isa, bawat isa sa atin, pwedeng dumiretso sa Diyos. Amen? Wala nang middleman. Amen po ba? Kaya po, kapag may concern kayo sa buhay, halimbawa may problema po kayo, yes, it's okay to ask the pastors to pray for you. Okay po yun. Pero wag niyo pong kakalimutan na dumiretso po kayo. May access po kayong diretso. Amen? Wag po natin kakalimutan yon. Kasi po minsan, ang mga Kristiyano umaasa sa prayer ng iba. Okay naman yun. As a community, it will build us up as a community bilang Christian. Pero wag na wag po natin kalimutan na pwede po tayo mag-pray ng diretsyo sa Diyos. Amen? At kung may mga bagay po tayo hindi naintindihan, maaaring hindi ko po sa inyo maklarify o masagot. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ang pwedeng sumagot sa inyo. Amen po ba? Kasi hindi ko po alam 100% kung ano nangyayari sa buhay nyo. Napakaliit lang po ng alam ko sa buhay nyo. Minsan nga po, Sunday ko lang po kayo nakikita, di ba? Yun lang. Napakaliit po ng aspeto ng buhay nyo ang nakikita ko. Pero nakikita ng Diyos lahat. Amen? Kaya alam niya kung paano kanya aalagaan. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos kung paano kanya aalagaan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. So ang challenge po dito, what's one thing God might be asking you to let go of to pursue Him more?
Mag-isip po kayo, meron po bang isang bagay sa buhay nyo na kailangan nyo na pong i-let go para makasunod kayo ng maayos sa ating Diyos? Kailangan nyo pong tingnan yung buhay nyo. Kahit isang bagay lang po, baka iniisip nyo po 10 na eh. Isa lang po. Isang bagay na sa tingin nyo po, nagiging sagabal sa paglakad nyo sa Panginoon. What's that one thing that you have to let go today para makasunod ng maayos sa Kanya? Kayo po ang makakasagot niyan. At ilapat niyo po yan sa Diyos. Kasi may mga bagay po, ba't hindi mo nalilet go? Kasi mahirap nga i-let go. Di po ba? May mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin mong pagsisikap, ayaw pa ding mawala sa buhay mo. Amen? Hirap na hirap ka. Pero kailangan natin, if you did not, yung moment na mag-pray sa Panginoon para tulungan ka, humingi ka na ng tulong para i-let go yung mga bagay na yon. Amen po ba? Amen. So that's the challenge for today. Number 3, you can't earn God's love. So stop trying. Amen? Sabi po sa Philippians 3:9, not having a righteousness of my own, but that which comes through faith in Christ. So ibig sabihin po, isa po ito sa mga controversial na word. Ang word na matuwid. Pag tinanong po kayo, Kristiyano na po kayo, halimbawa, tinanong kayo, matuwid ka ba? Paano mo sasagutin yun? A stranger na hindi mo kilala, Kristiyano ka, tinanong ka, face to face, matuwid ka ba? Righteous ka ba? Alam mo, kakasinungaling mo lang kanina. Paano yun? Paano natin sasagutin ang mga taong nagsasabi, matuwid ka? Kristiyano ka? Matuwid ka ba talaga? Kasi po, ang iniisip natin palagi, pag matuwid, 100% na okay. At iniisip natin, nagiging matuwid tayo dahil sa ating sarili. Ang sinasabi ni Pablo dito, matuwid siya dahil sa Diyos. Amen? Hindi dahil sa kanya mga gawa. At yung pagiging matuwid niya ay nakuha niya lamang dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Kaya ang isang Kristiyano ay matuwid. Amen? Righteous ang tawag sa kanya. Pero hindi siya naging righteous dahil wala siyang kasalanan o hindi siya nagkasala. Naging matuwid siya dahil kay Kristo. Amen? Naging matuwid ako dahil ibinigay ko ang pananampalataya ko kay Kristo. Hindi na ako maasa sa sarili kong pagiging matuwid. Amen? Amen po ba? Matuwid ka. Kung Kristiyano ka, matuwid ka. Matuwid ka dahil kay Kristo. Malinaw po ba? Malinaw yan. Amen. Palapakan po natin ating Diyos. Here's the trap that many of us fall into. Sabi dyan, we think, if I pray more, serve more, behave more, God will love me more. Tama po ba yan? Tama po ba yan? If I pray more, serve more, behave more, the gospel. Kahit wala kang gawin, mahal ka ng Diyos. In fact, siya yung gumawa ng paraan para mahalin ka, hindi ikaw. Hindi tayo ang gumawa ng paraan para mahalin po tayo. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para mahalin niya tayo. Amen? Wala po tayong ginawa. Kaya pag sinasabi natin na pag nanalangin ako ng mas marami, ng mas mahaba, mas emotional, maglilingkod ako sa Diyos, mag-worship team ako, magiging technical team ako, lahat ng ministry sasalihan ko, ayusin ko ang buhay ko para mas mahalin ako ng Diyos. Hindi ka niya mamahalin pa ng higit pa doon. Sapagkat mahal ka na niya. Wala ka nang gagawin pa para mahalin ka niya. Mahal ka na niya. In fact, siya pa ang gumawa ng paraan para mahalin ka niya. Amen? Kapatid, kung nagtatry ka pa rin na gumawa ng paraan para ma-earn mo ang pag-ibig ng Diyos, nagkakamali ka. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Ang kaligtasan, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay biyaya. Ito po ay gift. Ang gift po, ang regalo ay hindi binabayaran.
Amen? Hindi natin binabayaran. Ito po ay libreng kaloob ng Diyos. Amen po ba? So wala po tayong gagawin na ano paman para mas mahalin tayo ng Diyos. He will not us love even better or more. He loves us completely, 100%, from the very beginning up to the end. Amen? Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Yung nandun po ako sa airport na sinasabi ko na naiwanan ko yung wallet ko, nagpanik ako, ganyan. Alam niyo po, may nagsasabi rin sa isip ko na, kasi naman irresponsible ka kasi. Kaya yan, nawawala tuloy. Amen? Kasi may mga papasok po sa isip nyo minsan pag nagkamali po tayo, tanga-tanga mo naman kasi talaga, bobo. Dami pong sasasabing masasakit na salita. Mga salita na magbe-break ng heart mo, gugulo ng isip mo. Alam niyo po yung pag nag-worry ka, tapos may sinasabi kang negative sa sarili mo, parang wala kang gustong gawin. Bumabagal ang buhay mo, ayaw mong kumilos, gusto mo lang matulog. Sapagkat yung mga negatibong bagay na ito ay nagpapabigat po sa atin. Parang lalagay po tayo ng additional bag sa likod na ang bigat-bigat na hindi tayo makakilos ng maayos. Pero, niremind ako ng Diyos na your love, not for what you carry, but because you're carried by Christ. Amen? Hindi tayo mahal ng Diyos sapagkat marami po tayong achievements. Mahal po tayo ng Diyos sapagkat buhat-buhat po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi ka mahal dahil magna cum laude ka, may business ka, ang pogi-pogi mo, ang ganda-ganda mo. Hindi ka po mahal ng Diyos dahil doon. Mahal ka ng Diyos sapagkat buhat-buhat ka ni Kristo. Amen? Si Kristo ang nabubuhay sa loob ng iyong pagkatao. Amen? Kasi po, sinasabi nga natin, kung ang Diyos Ama, nakikita po tayo lang, mainis po siya. Maski nga po ibang tao, minsan katabi mo, inis na inis sa'yo eh. Ang Diyos pa kaya? Kung wala si Kristo. Pero pag nakita ng Diyos Ama na nasa iyo si Kristo, masaya na siya. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo, masunurin sa kanyang Ama. Tayo, mga taksil, mga pasaway, matigas ang ulo. Ganun po yung magiging description natin sa sarili natin, di ba? Let's be honest. Amen? Kapag i-describe natin ang ating sarili, hindi po tayo madaling sumunod. Amen po ba? Marami tayong pagkukulang, marami tayong mistakes. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, from the Bible, He followed God completely, 100%. Sino pong hindi matutuwa sa buhay mo na ang nakikita si Kristo? Matutuwa na ang Diyos. Amen? Sapagkat ang nakikita niya, si Kristo na sumunod sa Kanya, 100%. Amen. Imagine nyo po yun, ang ating Panginoon sa Kristo, binigay niya ang buhay niya sa'yo, hindi ka naman niya katulad na masunurin. Matigas ang ulo mo, pero mahal ka niya. Amen? Kaya pa nakikita na ng Diyos Ama, ang tayo, nakikita niya ating Panginoong Jesucristo, masaya na siya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, masaya ang Diyos sa'yo. Ayan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen, amen. You don't earn God's love, you receive it by faith in Jesus. So tatandaan po natin yung pag-ibig na yon ay na-receive natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo or kay Jesus Christ. Sabi dyan, religion says work harder. Sa mga religious, sasabihin nila magtrabaho ka pa na mas matindi, work harder. But the cross says it is finished. Amen? It is finished. Wala ka nang gagawin. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan para maligtas ka at magkaroon ka ng spot sa langit. Amen? Wala ka nang gagawin. Kaya magsasabi sa inyo, hindi, mag-pray ka pa na mas matindi. Mag-serve ka pa para matanggap ka sa langit kasi nungalingan yon. Ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat para sa'yo. Amen? Wala ka nang gagawin. As long as you have to make sure
that you indeed accepted the Lord Jesus Christ in your life. Amen? Ikaw mismo ang nakakaalam kung tunay mo siyang tinanggap or hindi. Kailangan mong siyasatin ang iyong sarili. Sapagkat walang certificate na ibibigay sa inyo. Walang passport or written document na ibibigay sa inyo para masabing pupunta kayo sa langit. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung pupunta ka talaga sa langit. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung tinanggap mo talaga si Kristo. Amen? Kaya alam mo personally, ikaw mismo ang nakakaalam. Amen po ba? Amen. You're not saved by your performance. You're saved by His perfection. Perfect ang ating Panginoong Jesucristo. And we were saved because of that perfection, not by your performance. Kahit kasing galing ka pa ni Efren kumanta, hindi yun ang dahilan para pumunta ka sa langit. Ang dahilan lang si Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos ng malakas, ng malakas, ng malakas, sapagkat ginawa niya ang lahat para sa atin. Amen? Amen. Number 4, this is not your final home. Live like you're headed for glory. Ang mundong ito ay hindi po ito ang permanente nating bahay. Ang permanente nating bahay ay ang langit. Amen? Colossians 3:4, when Christ appears, He will also appear with Him in glory. Hinihintay natin ang pagkakataon na dumating ulit si Kristo. Kukunin niya tayo at tayo isasama niya na sa langit. Amen po ba? Earth's losses aren't final. So may mga nawala man tayo sa mundong ito, may mga bagay na nawala sa atin, okay lang yan. Hindi po ito yung final destination natin. We are meant to enjoy life in heaven with Jesus Christ. This world is not our home, we're just passing through. So ito po ay temporary lamang po tayo dito sa mundong ito. So why do we panic like this is all there is? Minsan nagpapanik tayo na as if ito na yung permanente nating bahay. Hindi po ito yung permanente. Temporary lang ito. Our struggles, temporary. Yung mga nangyayari po sa ating mga problema, struggles po natin, lahat po yan temporary lang. Amen? Hindi po yan natin pagdudusahan habang buhay. Lahat po yan ay mananatili lang sa mundong ito. Mga problemang yan, dito lang yan sa mundong ito, wala na yan sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, temporary lang yan. Yan, temporary lang yan. One day, Jesus will return and every loss will be restored. Lahat po ng mga gandang bagay na nawala sa atin, i-restore po ng ating Panginoong Jesucristo someday. Amen? Sapagkat darating po ang panahon that we will have a glorified body. Isang katawan na hindi nagkakasakit. Isang katawan na hindi nagdidecay. Amen? Isang katawan na walang problema. Amen? Kaya yung mga problemang nararanasan natin sa mundong ito, masakit sa damdamin, masakit sa isip, lahat yan ay temporary lamang. Amen? Sapagkat ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Amen po ba? So there's a closing challenge that I have to leave with you. Number 1, who you are. Sino ka? Your identity is hidden in Christ. May bago ka ng pagkatao. Ang pagkatao mo ay nakay Kristo. At ito ay protektado 100%. How to live? Paano ba tayo mabubuhay? Go after what's last. Ano ba yung maglalast forever? Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin? Mag-focus po tayo doon. Number 3, what to trust? Ano bang pagtitiwalaan natin? Pagtiwalaan natin ang katwiran, pagiging matuwid ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yung righteousness natin. Amen? Pagtiwalaan natin siya. Saan tayo papunta? Where you are headed? Glory with Jesus. We'll have glory in the future with our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, sabi ko nga po kanina, may mga bagay po tayo na hindi maintindihan sa mundong ito. At minsan po, ang tatanungin lang natin sa sarili natin,
pagkausap natin ng Diyos, Panginoon, ano po ba yung purpose mo kung bakit po ito nangyayari sa akin? Amen? Minsan po kasi sobrang nagpapanik tayo, di natin alam yung gagawin natin. I think we really have to reach a point that we ask Him directly. Panginoon, bakit ba ito nangyayari sa akin? Ano ba yung purpose? Tinanong ko po yan habang nasa aeroplano po talaga ako. Kasi pauwi ako ng Manila, meron lang maleta at merong cellphone, nakalahati na lang yung battery na tinitipid ko kasi kailangan kong gamitin yung GCash ko. Amen? Kasi kapag wala na yung cellphone ko at hindi ko matawagan yung kapatid ko, ay maglalakad po ako mula Manila Airport hanggang Fairview. Or mamalimos ako doon sa airport. Ako si Aldrin Samson, taga Manila ako, pabalik po ako ng So, tinanong ko ang Diyos kung bakit yun nangyari sa akin. Ano ba yung purpose mo, Panginoon? Kasi ang Diyos ay hindi gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan at walang plano. At alam ko, mahal niya ako. Yun yung mga bagay na kailangan ko panghawakan. Number 1, mahal niya ako. Namatay siya para sa akin. So, ibig sabihin ko namatay siya para sa akin, sobra-sobra yung pagmamahal niya sa akin. Tama po ba? At matalino ang Diyos. Perfect siya. Kung may nangyari sa akin, hindi niya yon ginawa ng walang kabuluhan at purpose. Ibig sabihin, may kahulugan ang nangyari sa akin. Sabi ko, so, mula nung nasa airport ako, hindi pa rin nasagot, hanggang gumagawa na ako ng preach. Doon na nasagot ang tanong ko. Because I need to have a story this Sunday to share with you about lost and found. Mga kapatid, before, we were lost. But in Jesus Christ, we are found. Amen? Amen po ba? Palapakan po natin ang Diyos. Natagpuan na po tayo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Before we were lost, but now you're found. Sabihin mo sa katabi, you were lost, but now you're found. And finally, mga kapatid, here's the last message. You may live here today without all the answers you need. Amen? But if you live with Jesus, you gain everything. Amen? You may not have all the answers today and from this preaching. Pero pag umalis kayo sa lugar na ito at kasama nyo si Kristo, you gain everything. Amen and amen and amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. All glory and honor to our God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.